babasahin ko po, sundan niyo na lang ang inyong mata. Isa ko po sa verse 35, tuloy po natin yung binasa kanina ni Sir Clardy. Verse 35, and the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar, and saying, If thou be the king of the Jews, save thyself. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, This is the King of the Jews. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Dost thou not fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Alam niyo po, hearing that message, yung awit ko, yung pinagka natin mahal na pastor, yung maunawa natin yung mensahe, parang in itself na maghahalo yung tuwa at yung luha sa ibang mata. Pag ating pong naisip kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Sana po laging ganito yan, yung ating mood, yung bang lagi nating naaalala kung ginawa ng Panginoon sa atin. Kung siguro ganun araw-araw, lalo nating mamahalin ang ating Panginoon. Now, ito po ang ating ibabahagi. Ang title po ay With Me in Paradise. Ito po ay pangungusap ng pagmamahal, kasama na din yung pagpapatawad, pangungusap ng pagtatama, pagtuturo. No? Marami pong kahulugan. But I would like to give three things about this passage. What are the amazing aspects sa conversion ng taong ito? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli. Higit sa lahat, Ama, sa kaligtasan na inyong binigay sa amin. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong anak ni Jesus, nagbayad ng aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At posible, Panginoon, na kami ay narito ngayon sapagkat sa ginawa niya sa amin, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang patuloy na mangusap sa puso ng iyong mga anak, sa aming mga panauhin, na maging pagpapala sa kanila ang mensaheng ito. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Hiling ko po kayo ang magbigay ng karunungan sa inyong lingkod, sapagkat sa iyo lamang ang gagaling ang lahat ng bagay, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung pangalawang statement o sigaw o pangungusap doon sa pitong huling wika ng Panginoon doon sa cross. The first statement, Father, forgive them, for they know not what they do. Ito po ay hindi lamang pagpapatawad doon sa mga taong nagpako sa Kanya, sa mga Hudyo, kundi sa totoo lang po, yung kapatawaran inihayag ng Panginoon, bahagi po tayo doon. Lahat po ng tao, lahat po ng makasalanan ay bahagi sa panalangin ng Diyos na sana makasumpong tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Our Lord first prayed for His enemies at sa lahat ng mga makasalanan. The second statement, He turned to a repentant sinner na masasabi natin, kung titignan natin yung kanyang sitwasyon, there is nothing na makikita natin may hope, mayroong pag-asa, mayroon pong kasiyahan. Ang lahat ng nasa paligid ay masasabi natin panay kalungkutan. Kapagkat katulad ng binahagi kanina, yung lugar po ng Golgotha ay wala ka po makikitang mabuti doon. Isang beses lang po nagkaroon ng isang magandang pangitain, subalit yung panahon na yon, hindi pa nila nakita na yun yung pinakamagandang tanawin doon. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon po, nasasabi natin na kung meron man maganda at mahalagang bagay na nangyari sa lugar ng Calvary o yung Golgotha, ay walang iba po, kundi nung ang ating Panginoon ay mapayubay at mapako doon sa cross ng Calvary para po dalhin ang ating mga kasalanan. Na tatlong bagay po na gusto ko ibahagi sa atin, makukonsider natin na talagang amazing. Yung amazing po na to, nakuha ko doon sa salitang John 3:16, yung maliit na salitang so. Alam niyo po, sabi ng Bible, for God
God so loved the world. Kumbaga sa atin, buktong hininga na yan eh. Ay, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Kumbaga, walang salita sa mundong ito na maiisip ang tao o maiimbento ang tao para ilathala, ipahayag kung ano talaga ang kahulugan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nasabi niya, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. It was so amazing. At ano po yung amazing dito po sa pagkakaligtas ng tao na to? Nakikita po natin, there are three amazing things. The amazing situation, the amazing supplication, and the most important thing, the amazing salvation. Number one, bakit po natin masasabi na ang sitwasyon ay napaka-kamangha-mangha? Because this situation ay pinor-ordain ng Panginoon. It was a fulfillment para doon sa mga prophecy na nakasulat in the Old Testament. Sabi po ng Isaiah chapter 53, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. And he bare the sin of many and made intercession for the transgressors. Yan po inatupad in Mark chapter 15, verses 27 and 28. And with him they crucified two thieves, the one on his right hand and the other on his left. And the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors. He was numbered with the transgressors. Ano po ibig sabihin nun? Apat na bagay. In Matthew 1:21, buksan po natin ating Bible. In Matthew chapter 1 and verse 21. Wala naman po sigurong isa dito na hindi nakakaunawa bakit ang ating Panginoon ay napunta rito. No? Kaya po, isa lamang po ang dahilan upang tayo iligtas. Ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yun po ay natupad sapagkat siya hindi pa ipinapanganak, nasa sinapupunan pa lang, ay masasabi natin na siya ay talagang nakatalaga na para iligtas yung mga tao. Hindi lang po ang Israel, kundi lahat ng tao. That's the ultimate reason ng pagbaba ng Panginoon dito sa lupa ay upang iligtas tayo, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, hindi lang po He was born for the transgressors, He lived for the transgressors. In Matthew chapter 20 and verse 28, ibilisan ko po yung pagbuklat kasi limitado ating time. In Matthew chapter 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Alam niyo po ba nang nabuhay ang Panginoon dito, hindi lamang po siya basta nabuhay para sa kanyang sarili. Hindi lang niya basta tinupad ang batas. Magmula kapanganakan hanggang siya'y magkaroon ng isip nung siya'y bata, hanggang siya'y maging 30 years old, bago siya mag-prepare sa kanyang ministry ng pagliligtas sa atin, buong buhay ng buhay ng Panginoon. Hindi lang yung kanyang kamatayan, kundi yung kanyang buhay ay ibinuhay niya para sa atin. Bakit ho? Sapagkat tayo, may hinahanap ang Diyos sa atin na katuwiran. May hinahanap ang Diyos sa atin na kabutihan na wala sa atin. At kailanman ay hindi makikita ng Diyos sa atin sapagkat tayo, sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, makasalanan na. Kaya walang tao pwedeng magmapuri, magyabang, ako mabuti, ako ay hindi masamang tao. Lahat po tayo makasalanan. Yan ang sabi ng Bible. Ang ginawa ng Panginoon, parte po, hindi man ultimate na part ng kaligtasan, but part of the work of Jesus Christ. Nung siya'y nabuhay, hindi siya nagkasala kahit isang beses. Sapagkat kung nagkasala po ang ating Panginoon, hindi po siya pwedeng maging tagapagligtas. Tanong, pwede po ba siyang magkasala? Sabihin mo, Diyos naman siya. Hindi lang siya Diyos by that time. Nagsakatawang tao siya. He possessed all of the characteristics ng isang tao maliban sa pagiging makasalanan dahil wala siyang kasalanan ng ipinanganak. Pero yung tendency na pwedeng magkasala, pwede sana. Ang sabi ng Hebrews, we have not an high priest which cannot be touched with infirmities, but was in all points tempted like as we are. Kaya huwag tayo magsasabi, hindi naman ako Diyos, hindi naman ako si ganito, kaya
hindi ko kaya itong mga temptation. Ang Panginoon po nabuhay ng may katuwiran. At yung katuwiran ng pamumuhay na ginawa niya, ang isip niya po doon sa atin. How many times ang Panginoon, after siya mag-fast ng 40 days and 40 nights, how many times, and in what areas siya tinempt ng kaaway? 3 areas kung saan doon din tayo tinetempt ng ating kaaway. The pride of, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lahat po yan pinagdaanan ng Panginoon, but He, emerged sinless by choice. Hindi lang po dahil Diyos siya, kundi dahil pinili niyang hindi talaga magkasala. Bakit? Hindi magiging posible ang kaligtasan kung kahit isang kasalanan, nakakumit siya. Pangatlo, He not only lived for the transgressors, but also He died with the transgressors. Ang sabi ng Bible, and He was numbered with the transgressors. Meron isa sa kanan, meron isa sa kaliwa. Ito masasabi natin, what is amazing sa sitwasyon ng lalaking ito, si Jesus Christ na pako sa gitna nilang, I would say, magkaibigang, magnanakaw, partners in crime. Alam niyo, ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin, He works para tayo makakilala sa Kanya. Kaya ang tao walang excuse pagdating sa kaligtasan. Walang tao na hindi makakaalam at hindi maaabot ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang gagawa ng sitwasyon sa buhay mo para magkaroon ka ng pagkakataon, makilala mo ang Diyos, so that you at ang bawat isa sa atin are without excuse. Tatayo ka sa harapan ng Diyos, Panginoon, walang nagbahagi sa akin. Mali ka doon. Maraming sitwasyon sa buhay mo na kung saan dinala ko sa iyo ang Ebanghelyo, hindi ka lang nakinig. He not only died with the transgressors, He died for the transgressors. In Romans chapter 5 verse 8, ang sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. You see, habang tayo nasa akto po, hindi lang basta makasalanan, basta nasa akto ka na gumagawa ka ng masama, kasalanan sa harap ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Christ. Anong sabi doon? While we were yet sinners, Christ died for us. Yung salitang for us, it means instead of us dying doon sa impyerno, tanggapin ang parusa ng Diyos, Christ took our place and He died instead of us. Kaya yung kamatayan niya sa cross, hindi po simpleng kamatayan yan para mag-set na example katulad na ginagawa ng mga hindi ata nakakaunawang mga tao sa paligid natin. Taon-taon ginagaya nila yung ginawa ng Panginoon. Wala naman utos ang Diyos na gayahin. We did it once and for all. Pangalawa, what is amazing sa kanyang situation, makikita po natin dito yung providence ng Diyos. God's gracious providence. Pag sinabi po natin providence, yung bang divine intervention, supernatural plan, na ang Diyos lang ang makakapagplano because of His foreknowledge, because alam niyang simula at katapusan ng isang bagay ay walang aksidenteng nangyayari sa mundong ito. Sabi nga ni Pastor, lahat ng mga nangyayari dito is appointed or by appointment ng Panginoon. Naligtas ka kapatid, is not by an accident. Naligtas ka hindi dahil sa sarili mong kagustuhan lang din. Merong divine providence na ibinibigay ang Panginoon sa atin. He was crucified between two thieves. Tingnan nyo, itong dalawang magnanakaw na ito, kaya walang excuse eh. Hindi pwedeng sabihin ang talagang maliligtas lang ito yung nasa kanan. Sapagkat pareho po sila, narinig po nila yung pangungusap ng Diyos. Yung unang statement na lumabas sa bibig ng Diyos, bago pa man sa ipako, kasi po yung sinasabi po nila, na yung pong pagsabi ng Diyos, the Father, forgive them for they know not what they do, ay paulit-ulit pong binibigas ng Diyos. Pinako yung kanyang kamay, Father, instead na magmura, instead na maghurumentado, magsabi na kung ano-anong masama, ang lumabas sa bibig niya, Father, forgive them for they know not what they do. Pinako yung kanan, ganun pa rin, Father, forgive them for they know not what they do. Yung paa, ganun, inilagay sa cross, lahat ng lumabas sa bibig niya, it's all the same words, Father, forgive them for they know not what they do. Nung sila yung pinako, yung dalawang makasalanan, wala silang masabi, siguro nagmumura pa, hindi natin alam, walang binanggit.
Pero as sinner as they are, I believe